Yan, balik ulit tayo mga boss sa EG, kwentong EG, Civic EG hatch. Mag-install tayo or tatry ko mag-install ng sway bar. Anti-sway bar or anti-roll bar. Walang brand to, ito yung sa online. Pero, di ko sure kung ito yung sakto para sa Civic EG hatch eh. Yan yung mga kasama niya. Ito hindi to kasama. Dinagdag ko na lang yan. Mali yung binigay sa akin, masyado mahaba. Online kasi hirap na. Kaya sukatin natin. Sabi 24mm. Yan natin ko totoo. 23.9 24.3 pwede na. Medyo mabigat din to. May kabigatan. Parang nasa 4 to 5 kilos. Tingnan natin gaano kabigat to. Sway bar. Walang tatak, walang brand. Yun, 4.4. Pang tao kasi ito, kailangan didiin mo eh. 4.4 kilos. Bigat. Tapos, may kasama siyang rubber. Hindi siya polyurethane. Ito, hindi to kasali. Silicone grease to eh. Lalagay ko yan dyan mamaya. Ito, kasama na to. Mga washer niya kakaiba, taper to. Kasama na rin yan. Ito hindi, binili ko lang. Tsaka to, tsaka yung mga washer. Ito rin hindi kasama to. So, itong bolt na to, pasok to sa LCA, walang problema. Pero yung sinama nila na mahaba, hindi ko na, ito, pakita ko sa inyo. Ito to, OLEDs to, hindi kasya. Basura. Well, mura lang, nasa 4,000 to 5,000 lang. Ano, expect natin. Ito naman si BWR, dyan natin kakabit. Tanggal ko na yung gulong, naka-jack na. Kaso, may nakita akong problema. Dito kasi, sa kabitan ng... Yan. Ito. Dito natin kakabit to eh. Itong brace na to. Kasya yan dito. Kasya dyan. Tingin ko dalawang version nga kung mas maliit na sway bar. Para dyan yan. Kaso malaki nakuha ko eh. Tapos itong isa. Para dito... Ayan, nakita nyo itong butas na yan. Dyan. To. Tatama yung tie bar. Oh. So, kailangan kong i-washer to para lumayo or tabasan ko to. Tabasan ko ng konti dito. Konti lang naman. Tingnan natin yung papasok. Kasi pang Civic EG to. Tapos siguro yung nakuha ko ito pang Civic EK. Pero tingnan natin. Pwede naman, bili ako mas mabang bolt. Lagyan ko washer para lumayo to. Yun nga lang, parang pangit tingnan. Tingnan mo sa side. Tsaka parang puro washer pangit. Tapos dito, yan. Pasok yan. Pasok to dyan. Ganda. Saktong-sakto. Sa kabila papasok yan. Dun. Pero, tatanggalin ko muna to. Ito muna, check natin kung paano ba install itong mga hayop na ito. Yan, testing nga natin paano natin install ito. Kaya kailangan natin sukatin para may idea rin kayo kung need nyo bumili na extra bolt. Pero ano na to eh, pwede ko i-link kasama na yung mga ganito. So 60 or baka dito yung kailangan sukatin. Wait lang, 50 M10 ata to. M10 nga, 9.9. So same din dito sa baba pero mas mahaba to. 10 M10. Mas mahaba lang to. Kasi papasok pa yan sa ano, LCA. Pero bitin pa nga parang mga 3mm, bitin pa to eh. Yan, just in case kailangan yung mga sukat-sukat. Okay, figure out natin kung paano natin install to. Puro ito muna. Washer. Yan. Tapos yung ibang washer, itong ibang tapered, hindi kasya. Grinder ko pa yan. Drill. Drill ko pa. Ang dumi nga ng kamay ko. Para kumasya. Mga 3 lang naman. Ang dumi-dumi ng kamay ko. Tapos to. Wait. Mali. So dito muna. Hindi ko alam kung
tama ako, no? Pwede dyan, then washer. Ayan, tapos another tapered washer dito. Kailangan kasi yung pagka-taper niya nakadikit dito. Kasi may bola dyan eh. Okay. Diba? Ganyan. Yun. So, pwede rin siguro sa loob dito. Depende kung paano yung adjustment sa baba. Then, dito naman sa... Ito yung papasok sa LCA. Oops. Sure ko. Okay. Yan. Tapos ito yung didikit sa LCA. Ito yung papasok sa LCA. Parang bitin pa nga ito ng mga 3 or 5 mm. Mas maganda kung medyo nakalabas to sa LCA. Pero kita naman yan, parang kalahati na yung pumasok. Tapos ito, madali na to eh. Saksak nyo lang ganyan. Pero bago natin saksak yan mamaya, lagyan natin ng silicone grease. Pang ano to eh, yan. Rubber. Nilagyan ko yung ganito yung sa LCA, nawala yung mga squeak. Lahat ng mga tunog ibon sa ilalim tanggal. So sige, mamaya banatan ko. Tingnan natin kung paano. Diyos ko. Ito na yung problema, boss. Ayan o, nakakabit na siya. Pero syempre hindi ko muna sinama yung sway bar. Pag ibabalik natin itong tie bar, ayan o, nakarang tatama. Pero maliit lang eh. Konti lang. Siguro tabasin ko lang dito ng konti. Dito lang naman, ito lang itong part na to. Or yung ibang ginagawa, hindi na sila nagta-tie bar. Kaso sayang, binayaran natin. Gagawin natin dyan, diba? Tingin ko kaya naman yan. Or pwede hanap tayo ibang bracket na mas maliit yung outer brace niya. Kapal kasi nito eh. Tapos same lang yung inner sa loob. Pero hindi, siguro konting tabas lang dito, okay na. Yan ang problema sa conversion. Hirap kasi pag online eh. Yung iba sabi EK tsaka EG, pero may encounter ka rin talaga na ibang problema. Ganyan din yun sa iba. So tingnan ko, magagawa ko paraan to. Gusto ko kasi talaga kasama to eh, para sulit. So yan to, update muna tayo mga boss. Ito na yung nangyari sa clamp natin. Yan, nag-grinder ko na. Medyo pangit nga lang tingnan, nabawasan. Pero kailangan kong gawin. Wala akong makitang bracket na mas maliit dito. Originally, ganito itsura niya. Yan, kompleto. Pero sa sayad nga. So nagawan ko ng paraan to kanina, ganyan. Then yung pinasok ko, well, mamaya mapakita ko sa inyo. Ayaw pa rin kasi ito yung gamit kong bolt to. Yung ulo niya masyado makapal. So ayan, pag ganyan, tatama dyan yung tie bar. Maati tayo, gusto natin kabit tie bar. Tama dyan. Sa taas, walang problem. Kasi wala naman tatamaan dun. So ang ginawa ko, lumabas ako, hanap. Ito nakita ko, mushroom type. Ang layo ng difference, diba? Yan. So ito, okay na, hindi na sumasayad. Konti na lang ang sayad. Yun nga, sumayad pa palang konti. Konting-konti. Sumasayad siya dito. Ayoko sana sumayad. Kaya no choice, napabili ako ng bolt. Ito yung original bolt niya sa LCA to, tsaka doon sa subframe, papasok. Maikli. Kasi nga magwa-washer ako. Kailangan ko mag-washer para lumayo yung tie bar. Hindi tumama dito. So ito nangyari. Ito yung bago. Mas mahaba. Parang ano ata to, 130 or 140 mm. Hindi na ata kakayanin masukat to mga boss. Hindi na kakayanin masukat. Sobrang haba niya na. Nasa ano to, 130 o 140. Tapos yung original 110 ata itong original eh. O 110. Ayun, ito nasukat pa.
Itong yung kasama sa BWR. So ito yung kakabit ko. Ito okay na, wala nang sayad, maayos. Tapos yung thread niya nakalabas, hindi nakapasok sa may ang tawag doon, parang sa bushing na LCA dati kasi ganun, ang hirap tanggalin. Ito medyo nakapasok to, OLEDs to. So mamaya install ko para may idea din kayo kung ganyan ang naging issue nyo. Pakita ko sa inyo. So ito na yun mga boss. Yan. Kailangan talaga maglagay ng washer. Kasi tatama pa rin doon sa button head na bolt. Pero yan, laki na ng space. Diba? Hindi na yung gagasgas doon. Hindi na tatama yung tie bar, pwede na mag-install. So yan, then install ko lang the rest. Sana wala nang ibang problema. Tingnan ko kung wagi o palpak. Ito mahaba yung bolt dito. Ayan. Sayang nga, dapat mas maganda kung walang thread dyan. Yun, mahaba pa. Yung dati kasi medyo may click. So ito pala mga boss, sama ko na rin. Bad trip yung ganyan kung may thread. Tapos nandyan yung parang pinion sa LCA. Yung pinaka-aluminum. Kasi pag tagal, yung dati ko kasi full thread ginamit. Kinain, hindi mabaklas. Kailangan ko pang i-cutter. So maganda siguro gawin ko dito, bilugin ko to, tong part na to para kasi pag yan gumawa ng sariling thread, GG tayo dyan, hindi natin matatanggal LCA. Siguro pinuhin ko yan. Wala na kasi ibang makuha half thread. Ito second day, kakagising ko lang mga boss. Yan, nag-test fit muna ako. Kabit ko na siya. Kala ko wala nang problema, meron pa pala dito naman sa subframe, tumatama itong sway bar. Ayun o, tama, tinaas ko, may maririnig kayong lagatok. Tingin ko itong 24mm masyado makapal para dito, or mali lang talaga ito nakuha ko, pang EK to, tapos EG yung subframe natin, tsaka tie bar LC. Dito maliit lang naman to, matama dyan siguro mga 1mm yan, 2mm. Last option, grind na naman. Bawasan ko dito konti. Konting-konti lang itong sway bar. Masyado kasing makapal. Matama eh. Hindi pa nga nakadiin to masyado. Pag diniin na yun, baka lalong kumain. Yun o. Narinig yan sa ride. So subukan kong gawang paraan to. Mukhang uulan na mga boss, mga ka-Honda. Ito sa wakas nadali na. Ilang araw na ako dito eh. 3 hours lang kasi, 2 to 3 hours lang kasi ako pwedeng mag-work sa garahe dahil may iba pang gagawin. Ayan nangyari, grinder ko to. Itong sway bar dito konti. Siguro mga 2 or 3 mm. Pero hindi paikot kung saan na sumasayad. Tapos yung sway bar, no choice. Sway bar, subframe, no choice. Ayan, no, grinder ko rin. Pero hindi naman halata yan pag nakaporma ng ganun. Tsaka nasa ilalim naman yan. Ang importante lang, makikabit ko siya. Uy, nagasgasan na yung ano ko sa pag-grind. Kaya mo, hindi makita yan. So wala nang rubbing issue, wala nang sumasahit. So normally, ganyan yan dapat eh. Then, angat natin. Yan, todo taas na. Wala nang sumasayad. Pwede na to. Ang gagawin ko na lang, pinturahan ko na lang to, baklas pintura. So ito may isa pang issue sa STD coilover, kinakalawang. Gawan ko rin ng paraan niya. Anyway, ibang topic yan. So yan, natapos na yung pintura after 24 hours. Ito yung binanatan ko, yung grinder ko. Pangit lang tingnan. So hindi naman masyado halata yan. Kabit na natin to, pero bago natin install, disclaimer lang, no, hindi naman ako pro, hindi naman talaga kailangan gayahin to. Ang ano lang dito sa video na to, kung may makita kayo mali, di huwag nyo gayahin, o kaya suggest nyo kung ano yung tama. Ganun lang, hobby ko lang kasi to eh. Okay, ito ang sway bar or stabilizer na bushing. Rubber siya, hindi siya polyurethane. Mas maganda raw kung rubber, tahimik. So bago ko siya kabit, gamitan natin galing kay Hardex.
bakit tayo mag-focus ng camera ko? Sana may magbigay ulit. Ito, para daw sa, nasaan na yan? Ayan, yan. Yun, plastic and rubber, no? Hindi masisira yung rubber nyo dyan. Or mga bushing. Kasi pag ordinary grease ginamit nyo, saglit lang ang buhay nyan. Medyo may kamahalan lang to, 250 ata isang tube. Pero matagal nang gagamitin yan. Para siyang para siyang paste. So lagyan natin. Lagyan natin lahat yan. Kasi ingay yan pag di kayo naglagay. Tsaka madikit. Malagkit. Grabe to. So dito lahat yan, lahat na may contact sa bakal lagyan natin. Yan mga boss. Ay, nilatag. Hirap lang niya pigain. Pero pinakamaingay sa loob. So tatarin natin sa loob. Natin dito yung grinder natin, ulit natin dyan. Yan, sirs. Ayan. Ay, mali, tanga. Oops, bad word pa, bawal. Ito pala muna, ipak natin dyan, ma-adjust naman yan, tapos tsaka natin kabit to. Ayun, okay. Next, ito napakita ko sa inyong paano to, diba? Ito yung sa ilalim. Mamaya, anyway, pakita ko. Sana mapakita ko paano install. Ito yung malaking tapered washer para sa LCA. Yan, ito dyan yan. Alrighty. Else, parang sakto washer. Ito naman yung bolt para dito sa D-bracket. So, kailangan ko lang lagyan to ng pasikip. Thread locker. Wala akong thread locker, pour tayo. So anong gamit natin? Q-Tix. Hindi siya masyadong mahirap tanggalin. Gumagana naman to kasi yung dati sa rotor bolts ko sa bike lagi nawawala. Hindi ko alam saan napupunta. So, nilagyan ko nito. Yun, ilang taon na siya ron. Hindi na nawawala. Medyo mahirap lang buksan. Yan. At kakabit na natin doon. Yan, install na natin ito mga boss. Kitang-kita nyo naman, grinder. Medyo malaki na uka dito. Kailangan talaga. Ang pangit na tuloy tingnan. Pero, hindi naman yan kita pag tumatakbo na yung sakyan. Hindi naman tayo sasali sa car show. So, hindi natin... wala eh. Alam ko itong BWR na to, Japex lang yan. Kasi yung original BWR, sarado na. So, bakit may nagbebenta pa? Kasi nga, ano na lang yan, copy. Pero marami akong kakilalang gumagamit niyan. Mga bita. Uy, ano yun? Ano to? May paa. Yan tayo mga boss. Kasi wala tayong kasama mag-vid. Pasok yung anak ko, tapos may online class si Commander, so walang tagahawak. Yan lang. Bakit ko pinapaan? Kasi mas madaling mag-ikot ng bolts pagka may humahawak. Pag wala kasi ang sikip, parang masisira. Yan. And wag mo natin ikpitan, kailangan daw maluwang. Ayan, maluwang pa yan. Mamaya pa ikpitan yan pag binaba yung sakyan na may kalso. So next to naman, hindi ko pa nakakabit yung tie bar ko, tsaka LCA, tsaka shock. So ito na mga boss, install na natin end links. Ito may adjustment din dito pero naka 0 lang ako. Yan na yung sagad niya. So wala nang ibubuga to. Yan, sagad lang sa pinakamababa muna. So ito yung bolt na binili ko.
lagyan natin ng washer dito para safe. Then ito yung tapered washer kasama sa package. Yan, tapos dito ito yung papasok sa LCA. Then makapal. Then tapered, yan yung harap dun sa bola, diba? Tapos washer ulit. Ito wala to, huwag nyo intindihin yan, hindi humaba eh. Mas maganda humaba eh, kaso dadagdag pa tayong washer. So kabit natin dun. Ito yung papasok natin. Sa gitna yung tingin kong pinaka straight. Dapat daw kasi straight yung bagsak ng end link. Inuna kong mag-install dito kasi sinubukan ko unahin tong sa taas sa sway bar, tapos siya ako papasok dito. Ang hirap, ang sikip, parang masisira yung tornilyo. So dito lang yan sa likod. Ito daw pwede nang higpitan to kasi wala namang bushing to. Hirap haba kasi ito. Yan, masok na. Pansin nyo, hindi masyado lumabas yung tornilyo. Ayan, pero kita na, diba? Kita nyo ba? Ayun o. Hindi siya masyado lumabas. Kasi kung kukuha ko mas mahabang bolt, kailangan mag-spacer sa harap. Then, next, oops. Ayan. Dito tayo sa taas. Dalawa nga pala yung butas ng sway bar natin. Isang pang stiff ata medium. So yung medium pipiliin ko yung, kaya kita nyo ba, yung hole na malapit sa atin. Madilim ito, to yung dito. Ang tirahin natin. So yan, dalawang butas. Ito yung malapit sa atin, yun ang pipiliin ko para hindi daw masyadong stiff. So wets lang. Aha. Store natin to. Pengin muna ng washer, tapos papasok natin yan dyan. Yan. Then yung tapered na maliit para dito. Oops, wala nangyari. Ayun pala. Yeah. Ang hirap ba? Hirap sumuot dito. Then, oops. Tasok na natin yun dyan. Saan na yun? Mas naka-stiff neck na ako. Then, tapered ulit. Dapat yung tapered side dun sa bola nakatapat. Tapos washer uli. Yan. Ito daw pwede na higpitan na yan. So higpitan ko yan mamaya. Ito tsaka yung pinasok natin dito. Kasi wala naman daw dyan bushing. Kaya tingnan natin kung yan ang pinaka straight. Siguro mamaya pag nahigpitan ko, pero yan na yung pinaka straight. Pag sa kaliwa, pag dito na butas, hindi siya pantay, layo, lalo na rin dito. Yan na yung pinaka straight nya. Problema natin dito, yung muffler ko, feeling ko tatama dito, so kailangan ko mag-adjust. Papa-welding na naman. Yikes. Anyway, ibang topic. Ito na mga boss, natapos ko din. Yung muffler na install ko, walang sabit sa sway bar. Tapos yan, lagyan muna natin ng kalso para bago ko higpitan. Hindi pa naigpitan yung sa may mga bushing ko. Ito na yung tsura niya. Okay, suot lang tayo sa ilalim. Yan. Hirap. Malaki naman space, di na siya sasayad dahil nga nag-grinder ko na iba. Sa muffler malayo, hindi yan sasayad mga boss. Hindi ko pala na test drive. Eto, kung bakit nilalagyan ng kalso, dalawang technique daw yan. Yung isa, di naka-jack sa body, no? Tapos i-jack mo dito sa may LCA o trailing arm din, tsaka mo higpitan para daw hindi masira yung may mga bushing. Ito yung mas gusto kong way kasi mas safe.
Hindi ka nababagsakan ng kotse yan eh. So, lagyan nyo lang kalso para makapasok kayo. Or kung mataas naman kotse nyo, kahit walang kalso, okay lang. Sa akin kasi 2 inches gap sa likod. Kaya kailangan ko lagyan ng ganyan. So, higpitan ko na lang yan. Then, tapos na. So, kung bibili kayo ng 24mm pala na sway bar, yung walang brand or mga PYC, ano pa bang brand yun? Godspeed, Max Speed, kung ano-ano, parang mga galing China. Quality naman siya, solid steel, napakatigas. Kaya ako nagtagal, mga 5 araw kung ginawa yung lintik na yan. Siguro mga 3 to maximum 4 hours lang ako per day pwede magtrabaho kasi magbubukas ako sa tindahan. So okay siya, ang problema mo, pag BWR, katulad sa akin na pang EG, may mods ka pa na gagawin, sangkatutak. Ayan, ang pangit naman tingnan. Pero tago naman, wala naman sisilip dyan. Hindi naman tayo magka-car show. Pang ano lang tayo, grocery. So yan. Kaya na mangyayari. Pero feeling ko pang EK itong nabili ko. Pero sabi sa description, yung sway bar pang EG naman. Well, ganun talaga. Online, hindi mo na masukat eh. So, gagawa na lang paraan. Or gusto mo, benta mo, bili ka ng bili. Hanggang sa may makuha ang kasukat na hindi sasayad. Pero yan lang mga boss. Grabe. Whew. Pero worth it sa pagod. Ito pala, pantay siya. Pantay, di ba? Sa gitna lang talaga. Ay, grabe. Solid.